Hello, ayan, welcome to my channel. This is my new channel. At talaga namang ngayon ay napaka-controversial din itong isang issue na ito tungkol dito sa mga gambling. Dito may online gaming gambling. Ngayon tuloy naglabas na tuloy ng pahayag ang GCash about doon sa nangyaring nga gustong mawala na yung mga gaming kasi yung iba kasi nalululo na sa sugal. Diyos ko, nakakalungkot kasi yung iba parang hindi na mapigil. Una kasi yung iba libangan lang nila, ngayon sugal na talaga. Kaya nakakalungkot yung iba. Kaya ayun, nagbigay na ng direktiba. Ito nga simula sa August 16. Ano na tayo, meron ng parang mawawala ng gaming sa GCash o para i-direct. Ito nga yung sinasabi, advisory ng GCash sa direktiba ng BSP tungkol sa paggamit ng gaming. Sinusunod ng GCash ang kamakailang direktiba ng Bangko Sentral ng Pilipinas na Memorandum Number M-2025-029 na nag-uutos sa pagsuspinde ng access sa mga gaming apps sa loob ng mga mobile payment apps at website na nasa ilalim ng supervision ng BSP. Tapos sinabi, kagabi pa to Kagabi pa to yung inano. So, ito pa yung sinabi. Kaya kagabi is Thursday kahapon. Kagabi Thursday. Tapos Friday ngayon. Tapos Saturday yon. Ipatutupad ng GCash ang kinakailangan pagbabago. Narito ang mga detalye para sa mga epektibong user. Pagsuspende ng access ng gaming. Ang ibig sabihin nito ay magsisimula ang suspension ng access sa gaming via GLive o yung mga sa GLive nga. GLive. Oo. Pagkatapos ng Sabado, ngayong bukas, Sabado is August 16, 8 p.m. Tapos meron pang pag-withdraw ng pondo. Pwedeng mag-withdraw ng pondo mula sa gaming account pabalik sa GCash wallet sa pamamagitan ng GLive hanggang Sabado, August 16. Lahat ito ay bukas, August 16, 8 p.m. lamang. Tapos yung access na natirang pondo pagkatapos ng Agosto 16. Ito nga, bukas din. Ang mga user na may natirang pondo ay makukuha lamang ng access dito ng direktiba sa website ng gaming merchant. Oo. Ayun nga yung sinano. Kumbaga, lahat ng apektadong mga user talaga tungkol doon sa may gaming. Kaya kung meron kayong yung mga natitirang mga pondo doon, pwede niyong makuha pa hanggang bukas, August 16. Para pabalik sa account ninyo sa may GCash. Kasi kung meron kayong pera pag natitira doon sa mga sugal na ginagawa nyo, pwede nyo pang ibalik sa inyong GCash para hindi siya mabaliwala. Kasi parang mababaliwala yata yung pondo. Yun yung pagkaintindi ko. Kunyari, meron pa kayong balance. Kasi yun yung nakalagay dito. I-withdraw nyo na yung pera ninyo nandun sa game para hindi siya mawala. Kasi mawawala na sa GCash yung gaming na yan. Tapos, ito pa sinasabi, sinusuportahan ng GCash ang pag-ampon ng mga maghigpit na mga hakbang sa online gaming at patuloy na makikipagtulungan sa mga regulator at partner sa industriya upang protect, protektahan ang financial health ng mga Pilipino. Kasi iba kasi, na talaga, nalululun na. Nalululun na sa sugal. Kailangan talaga, yun natin yung sarili natin. Kasi okay naman magsugal, pero dapat merong control sa sarili kasi yung iba kasi walang control sa sarili. Tapos meron pa silang sinasabi dito na para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ng GCash Help Center o tumawag sa 2882 Globe or TM tapos 027213-9999. Tapos yung globe nila, yun yung globe hotline nila, yung 02721. Nawala na ako. Naputol yung aking di ba? Ito yung sa may landline nila, sa 721-9999. Tapos yung sa internet naman, sa pamamagitan ng health center, ang G-Exchange Incorporated o GXI ay regulated ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Kasi siyempre Bangko Sentral talaga itong GCash.
Kaya ayun, nais ko lang sabihan yung iba na maging ano, sa pagsusugal kasi, oo, ayan tuloy naging issue tuloy yung pagsusugal na yan. Kaya, para huli, oo, yun lang yung aking ano ngayon para sa mga ano, kasi mahilig yung iba kasi sa sugal, oo. Sa sugal, oo, nalululot sa sugal, oo. Dapat diyan, eh, imbes na pambayad ng pagkain, pambayad ng ilaw, o tubig, oo. Kaya kailangan maging responsable tayo sa paggamit talaga ng apps na ito. Pero mawawala na siya dito sa GCash. Kaya, ayun, muli, oo, mula sa susunod kong vlog ulit, oo. Bye!